Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay pag-usapan natin ang about sa PhilHealth benefits. So ganito yon. Nung namatay po yung husband ko ay sa hospital, nagamit namin yung kanyang PhilHealth. So yung hospital bill ay binawas na doon yung PhilHealth. Actually, meron pa nga kaming balance eh. But, nakiusap ako doon sa may malasakit na kung pwede bawasan pa yung balance namin. Na kahit na ginamitan na siya ng PhilHealth, meron pa rin balance. After how many months, pumunta ako sa PhilHealth. And nagtanong ako kung anong magiging mangyari doon sa PhilHealth ng asawa ko kasi ako yung kanyang beneficiary. Ako at saka yung anak ko. So, that time na single ako, ang sabi ng PhilHealth, iisa na lang ang PhilHealth nyo ng inyong asawa. So, bali yung PhilHealth mo as a single ay hindi na yun magagamit dahil married ka na. So, beneficiary ka na ng asawa mo. So, ayun kasi ako naglakad nun eh. So, ako at yung anak ko ay naka-beneficiary doon sa PhilHealth ng asawa ko. So, ito yung tanong ko. So, ano po mangyari sa PhilHealth ng asawa ko? Kasi nga po, wala na siya. And meron po bang mga benefits na makukuha sa naiwan niyang PhilHealth? Or kung ano man. Ano yung sagot ng PhilHealth ay yung PhilHealth ng deceased member ay mawawala na po yun. Hindi mo na siya pwedeng gamitin kahit na naka-beneficiary ka at saka yung anak. Wala nang makukuhang benefits kasi binawas na dun sa hospital bill. So, quits, yun lang. Okay? Kumbaga, mayroon pa nga kaming balance that time na need bayaran. Hindi naman lahat ay binawas ng PhilHealth. Meron pa rin kaming balance. So, ang dating, once pala mamatay yung PhilHealth member, ay hindi na magagamit ng beneficiary or ng asawa, just like me, hindi ko na pala siya magagamit. So, ang sabi ng PhilHealth ay yung PhilHealth mo nung dalaga ka, yon ulit ang gagamitin mo. Kasi yung PhilHealth ng husband mo, automatic, madi-delete na yon, hindi na siya pwedeng gamitin. So, ang ginawa ko, pina-update ko yung aking PhilHealth nung dalaga ako kasi nandun pa rin naman yung record ko. So, sinerge lang sa computer yung pangalan ko at saka apelyido nung pagkadalaga ko. So, ayan, in-update. So, ngayon, yun yung hinulugan ko ngayon, monthly. 550 ang aking hulog monthly. So, ganun pala yun. Kapag namatay na yung PhilHealth member, wala na, as in, hindi mo na siya magagamit. So, ikaw na asawa, kung wala kang PhilHealth before, kukuha kang panibago. Pero kung katulad ko na meron akong PhilHealth nung dalaga ako, yun ang ginagamit ko ngayon. So, yun lang guys, isi-share ko na walang benefits sa PhilHealth kahit ang tagal-tagal mo nang naghulog. Just like my husband, nag-start mag-work sa edad na 18. So, di ba, pagka yung mag-start ka ng work, ang requirements dyan ay PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So, nag-start mag-work 18, tuloy-tuloy po yun. 18 years old, and then tuloy-tuloy po yun. And then, nung na-hospital siya, hindi pa lahat kinover ng PhilHealth. So, nasaan yung mga hulog ng mga nagdaang taon, di ba? Ba't ayaw na lang bayaran, hindi na lang nila bayaran lahat yung hospital bill? Bakit meron pang kailangang bayaran yung family na kung tutuusin? Yun nga lang ginamit ng asawa ko yun eh. Kumbaga, first time nga niya nagamit yung PhilHealth na yun. Dahil wala namang hospital sa pamilya. And then, ayan lang, medyo nakakadismaya. Kasi, di ba,
ang tagal-tagal mo hinulugan yung PhilHealth, pagkatapos nung kung anong mangyari sa'yo, meron ka pang balance na babayaran, and then wala pang benefits, okay? And then, pag namatay pala yung asawa, hindi mo na magagamit. So, back to zero. Yung mga hinulog niya nung nagdaang taon, ilang taon na, wala eh. So, yan lang guys, ang aking isi-share sa inyo, and thank you for watching.